Ikaw po ba ay umiinom ng metformin? Ikaw po ba ay may diabetes, mga idol? At ano nga ba ang nagagawa ng insulin para po sa ating katawan? Magandang buhay, ako po si Ate Nix na handang maghatid na impormasyon para po sa ating kalusugan. Ang pag-uusapan po natin, mga idol, mga ka-diabetes, ay ang metformin. Sino nga ba ang umiinom ng metformin? Ang mga umiinom po ng metformin na piniprescribe ng doktor ay ang mga may diabetes type 2. Ito po ay ginagamit sa mga may PCOS o polycystic ovarian syndrome or yung may mga hormonal imbalance na kababaihan. Ginagamit din po ang metformin para po sa may mga fertility issue or may problema po sa pagbubuntis. Ito po ay ginagamit para mas makabilis ka po makabuntis. At ginagamit din po ito bilang weight loss. Nowadays po, ito po ay ginagamit na po para makapagbawas ng timbang. Kailangan may mga consideration po dyan at hindi basta-basta maipiprescribe sa inyo. So, sino po itong si metformin? Si metformin po ay belong po siya sa family drug na biguanides. Ano nga ba itong biguanides na ito? Ito pong biguanides na ito ay meron po itong special na function para po sa ating katawan para po ma-maintain po niya ang blood sugar level natin ng maayos na normal at para po makapag-respond po tayo sa insulin po sa sarili nating katawan. Bakit po ba umiinom ng metformin si diabetes type 2? Umiinom po ng metformin si diabetes type 2 dahil po ang ating katawan ay hindi na po rumeresponde sa insulin na pinoproduce nito. At nagkakaroon po tayo ng mataas na blood sugar sa ating katawan, which is delikado po. Kailangan po kasi ang ating pong mga sugar na kinakain, kailangan po natin yan bilang energy sa ating katawan. Ito po yung tinatawag na glucose. Paano po nangyayari dyan? Kapag tayo ay kumakain, ang ating pong mga kinain, matamis po yan o hindi, carbohydrates or starches, kahit ano pong ating kainin, pag po yan ay dinigest na po natin sa ating katawan, pupunta po yan kay liver. Si liver po ay may malaking function dahil si liver po ang magko-convert nitong mga pagkain na may sugar na ito into glucose. Yung glucose po na to o yung sugar po na yan ay matatagpuan sa ating bloodstream. Pagka-convert po ni liver sa ating glucose, dadalin po niya yan agad sa ating dugo. Dadalin po niya yan sa ating bloodstream na dapat po may pupuntahan. Hindi po pwedeng tumambay si glucose sa ating dugo. Dahil kapag yan po ay tumambay dyan, tataas po ng husto ang ating blood sugar at maaari po itong makamatay. So ano po yung dapat natin gawin dito kay glucose? Si glucose po ay atin pong kailangan sa pang-araw-araw dahil kung wala pong glucose, hindi po tayo magkakaroon ng energy. Kaya po tayo may sigla. Kaya po tayo nakakapag-function everyday dahil po dito kay glucose. Meron po tayong energy na ginagamit. Saan po pupunta yan? May tatlo pong pupuntahan itong glucose na ito. Dapat po ay ito ay mapunta sa ating mga muscles. Dapat po ito ay mapunta sa ating fats at kailangan po itong si glucose ay mapunta po pabalik kay liver. So ano po yung nangyayari dito sa ating mga muscles? Nagawa po ni pancreas, pag naramdaman po niya, convert na po ng glucose itong si liver na nasa ating dugo, ang gagawin po ni pancreas, magkakaroon po siya ng signal. Yung signal po na yan ay ipoproduce po niya si insulin. Kapag si insulin ay na-detect niya na merong glucose nga po sa ating dugo, ang gagawin po ni insulin ay bubuksan po niya yung mga cells natin sa ating katawan, sa muscles, sa liver, at sa ating pong fats. Kailangan po niyang i-distribute ang mga glucose na yan dyan sa tatlo na yan. Dahil kailangan po natin gamitin yung glucose. Kapag napunta po yan sa ating muscles, agad-agad po natin yan nagagamit para sa everyday po natin. Kapag napunta po yan sa fats, ibig sabihin, yung mga excess glucose ay dadalin po niya sa taba para kapag kinakailangan na po natin gamitin yan at naubusan na po tayo ng glucose sa ating katawan bilang energy, si fats po ang bahala po dyan. At kapag nauubusan na rin po tayo ng glucose po dyan, maaari pong mag-secondary itong si liver na i-store po niya yung mga glucose dyan sa kanya para po kapag kinakailangan na po natin at bumababa ang ating blood sugar, yan po ay magsisend ng glucose para po sa atin para ma-normalize yung ating dugo. Medyo complicated po ito, idol, pero kailangan po ninyong malaman, lalong-lalo na kung ikaw ay may diabetes type 2 o meron ka pong kakilalang merong ganitong sakit. So, ang nangyayari po, dahil nga po hindi nagpo-produce ng maayos ang ating katawan ng insulin, hindi po nagre-response ang ating katawan sa sarili nating insulin, dito na po papasok si
metformin. Si metformin po ay tutulong po para po sa atin para ma-maintain po yung blood sugar natin. Hindi naman din po pwede na kailangan dumepende na lang po tayo dito kay metformin. Kailangan mo pa rin ng disiplina sa inyong pagkain, kailangan mo pong mag-exercise, at kailangan mo pong inumin itong gamot na ito ng same time every day para po hindi mo ma-miss yung dose. Pag na-miss mo po yung dose, maaari pong mag-spike ang inyong blood sugar, at kapag po nangyari yan, marami pong mga sintomas na maaari po tayo maramdaman kapag ang ating blood sugar ay tumataas na. Ano po ba ang normal na blood sugar? Ang fasting blood sugar po kailangan nasa 100 below. Hindi po dapat ito tumaas. Yan po yung normal. Yung mga daily check po ng blood sugar natin, yung finger stick po na ginagawa. Para po kayong kakagatin dyan ng parang langgam, and then tutusukan po ng kaunti dyan na parang maliit na karayom, tapos kailangan po natin ng ating pinaka-device para po ma-check kung ano po yung blood sugar natin. Kailangan po fasting po kayo kapag ginawa po yan para malaman po natin kung overnight po ba ay nag-activate po ba ito at kumikilos po ba yung insulin po sa ating katawan bilang itong si metformin. Kapag po nasa 100 below, normal po ang ating blood sugar. So 100 to 125, considered as nasa borderline ka na, idol, maaaring papunta ka na po sa diabetes. Kapag naman po ang inyong blood sugar ay nasa 26 above, na fasting ka, ibig sabihin ay may diabetes ka na, idol. Yun po yung araw-araw na pag-check ng inyong blood sugar. Meron din po tayong tinatawag na A1C. Ang A1C naman po, ito po ay kinukonduct every 3 months, every 6 months, o kahit po every year. Ito po ay ginagawa para po malaman po natin ang inyong blood sugar sa inyong katawan. Hindi mo po ito pwedeng madaya. Ang normal po kasi na A1C dapat nasa 5.7 below. Kapag ka nasa 5.7 to 6.4 ka na po, ibig sabihin yan ay may pre-diabetes ka na o papunta ka na sa inyong diabetes, pagkakaroon ng diabetes. Kapag yan ay nasa 6.5 pataas, ibig sabihin, idol, positive ka na sa inyong diabetes. Ang nangyayari po kasi dyan, every 3 months, 6 months, or every year ang pag-check po ng A1C. Depende po sa inyong doktor. Ang purpose po kasi niyan, hindi mo po yan madadaya, idol. Kunwari next week meron ka na pong schedule ng inyong blood work. For that week, ang gagawin mo, hindi ka na po kakain ng mga matatamis, kakain ka na lang po ng konting kanin, hindi mo po madadaya si A1C dahil ito pong si A1C ay kaya po niyang madetect ang sugar level sa loob ng 3 buwan o sa loob ng 6 na buwan. Hindi po ninyo ito madadaya. Kahit po na on the spot ay kinabukasan ay hindi ka po kakain dahil ayaw mo maapektuhan ang inyong blood sugar. Hindi po ganyan ang pag-check niyan. Malalaman po ng doktor kung kayo po ay nag-cheat o kaya naman po ay kahit po dayain po ninyo yan ng loob ng 1 linggo na hindi po kayo kakain ng mga matataas sa sugar o sa carbohydrates, kayang-kaya pa din po niyan ma-detect ang inyong A1C. Kailangan po natin sumunod sa ating doktor, magpa-follow up po kayo palagi at work dahil napaka-importante po niyan para malaman kung kailangan po bang taasan si metformin o kailangan po ba itong bawasan para po naaayon sa inyong blood work. Marami pong sintomas na po pwede po mangyari sa atin at nakakamatay po kapag sobrang taas ang inyong blood sugar o kaya naman sobrang baba ng inyong blood sugar. Kapag kamataas yan, idol, nakakaramdam ka ng pagsusuka, nahihilo ka po, maaari ka po mahimatay, sobrang thirst ka, sobrang uhaw na uhaw ka, idol, o kaya naman po ay nabablur na po ang inyong vision at minsan po ay nawawala na po kayo, nako-confuse kayo at hindi nyo po alam yung nangyayari sa paligid. Maaari din po kayo magkaroon ng frequency o yung ihi po kayo ng ihi. Delikado po pagka mataas ang inyong blood sugar o kaya naman po mababa ang inyong blood sugar. Sa pagka masyadong nag-drop, napadami po ang inyong dosage at nag-self-medication kayo, maaari pong bumaba ng husto ang inyong blood sugar at maaari po kayong mamatay dito, idol. Kakaroon po kayo ng pagkawala ng malay, hindi niyo na po alam yung nangyari sa paligid ninyo, nasusuka kayo, apat mo lagi kayo may candy sa inyong tabi just in case po magbumaba ng husto ang inyong blood sugar. Kailangan po may agaran po kayo kasi mabilis po yan, segundo lang po yan, ma-absorb na po ang ating sugar sa ating katawan at babalik na po ang inyong blood sugar sa pagka-normal. Yun lamang po, idol. Stay happy, stay healthy, at good vibes only. Magandang buhay